Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko nabigyan ako nung pumunta ako Ito ang wow trending. Tuluyan ng nilaglag ni Congressman Toby Tiangco si Martin Tambaloslos Romualdez at mga kampon nito na mga congressman na tumanggap ng pork barrel sa pamamagitan ng ayuda. Una nang isiniwalat ni Mayor Magalong ang 7-7 scheme ni Martin Tambaloslos Romualdez noong buwan pa lang ng January. Ayon pa kay Mayor Magalong na bawat congressman na sasama sa ayuda sortis ni Martin Romualdez ay bibigyan ng tumataginting na 7 million pesos bawat programa. 7 million sa AKAP at AIX, 7 million sa MAIP at 7 million ulit sa tupad. Nasa 21 million pesos ang total na matatanggap ng buwayang congressman. At ngayon ay mismong si Congressman Toby Tiangco na ang nagsiwalat at sinabi niya na mismo siya din ay nakatanggap. Tinanong ng media si Congressman Toby Tiangco kung totoo nga ba yung 7-7 na scheme ni Martin Tambaloslos Romualdez at ang sagot ni Congressman Toby ay totoo. Diba kapag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yan, alam ko, nabigyan ako nung pumunta ako. Dito nga ay hinamon pa ni Congressman Toby Tiangco ang mga kapwa niya congressman na kung sinong congressman ang makikipagtalo sa kanya na hindi totoo. Pakitaan tayo ng cellphone. Pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone na may message yan na matatanggap. Kaya dito nga ay nanawagan ng mga netizen kay Congressman Marcoleta na imbestigahan ang isiniwalat na ito ni Congressman Toby Tiangco at komento nila, paimbestigahan sana ni Marcoleta sa Blue Ribbon. Please, Blue Ribbon Committee, ipatawag nyo na in aid of legislation. Dapat talaga na maimbestigahan lahat sila. Salamat kay Sir Toby Tiangco, tumayo ka na sa katotohanan. Sana Sir Toby, tulungan mo ang mga Pilipino sa hirap na ngayon. Makipagtulungan po kayo kay Sir Marcoleta para marisolba na ang problema ng bansa. Pinaglalaruan ang pera ng taong bayan, yumayaman sila. Ang naghihirap ang mga ordinaryong mamamayan. Ayan na nga, nagsalita na si Congressman Toby Tiangco na dating close ally nila yan at campaign manager pa yan sa last election. Yan ang congressman na may paninindigan at nagsasabi ng totoo. Ano pang hinihintay nyo? Imbestigahan na ang magkakaalaman na. Yan ang pinatotohanan ni Congressman Toby tungkol sa sinasabi ni Mayor Magalong na 777 sa kapag sumama ka sa sorti ni Tambaloslos. Biro mo, parang kanya ang pera ng bayan. Kaya hang speaker, dami pang anomalyang gagawin yan. Senador Marcoleta, dapat mauna ka na sa lahat. Mag-imbestigahan mo na yan. Si buwayan ng House, dami ng kawatan ninyo. Yung pagbulgar ni Congressman Toby, dapat makarating ito sa iyo, Senador Marcoleta. Garapalan, speakers, pork barrel. Tiangco, ibinulgar ang garapalang sistema sa ilalim ni Romualdez. Habang abala ang Kamara sa muling pag-upo ni Martin Romualdez bilang speaker nang walang kalaban, ibinulgar naman ni Nabotas Representative Toby Tiangco ang isang mas seryosong issue, ang umano'y pork barrel na kontrolado ng Office of the Speaker. Sa isang matapang na pahayag, iginiit ni Tiangco na hindi dapat idinadaan sa Office of the Speaker ang pag-aproba at distribusyon ng mga pondo sa mga programang tulad ng AIX, Tupad, MAIP at AKAP. Ito na po yung mga ayuda. Sabi niya, the Speaker's Office must stop controlling AIX, AKAP, Tupad, and MAIP. Mabigat ito. So, anong sinasabi ng DSWD? Wala daw pakialam ang mga politiko sa ayuda. Oh, ito na mismo. Malapit sa Pangulo, si Congressman Toby Tiangco, siya ang campaign manager ng alyansa.
sinasabi niya, kontrolado ng Speaker of the House ang mga ayuda. Ano ba yan? Anong klaseng ay sos, hindi ko na imagine, no? Sabi niya, what's happening now? Congressmen are forced to request allocations from the office of the Speaker. Dapat ang ahensya lang ng DSWD, DOLE at DOH ang may control dito. Malala nyo nung bago aprubahan ni Pangulong Marcos ang budget for 2025, ito yung parang may control. Sabi ng Malacanang na dapat hindi basta-basta ma-release kung hindi susunod sa mga ano. So, dapat ahensya ang mag-control ng mga ito para hindi masagulan o mahaluan ng politika. O, akala natin, okay. Yung pala, ito, aligasyon pa man lang ito ha. But nasa inyo, nasa atin kung maniwala tayo o hindi. Sana ang opisina ng Speaker Martin Romualdez sagutin ang aligasyong ito. Dahil mabigat ito napupolitika ang ayuda, maganda naman sana. Dahil pantulong Maraming nangangailangan ng tulong. Ang problema, napupolitika. Parang naging vote buying na ang ano. Ayon kay Tiangco, ang kasalukuyang sistema ay nagiging isang garapalang anyo ng Speaker's pork barrel dahil hawak ng Speaker ang kapangyarihang mag-aproba, magbawas o tumanggi sa halaga ng pundong ilalaan sa bawat kongresista. So ito rin yung sinasabi ni ni Mayor Magalong. Anong mga konya, yung 777. May mga binabanggit ni Mayor Magalong bago mag-eleksyon. Ito na, konformasyon. Basta sasama ka daw sa lakad ni Speaker, meron ka ng ganun. Automatic. May alokasyon ka na. So, itong aligasyon ito ni Mayor Magalong parehas sa sinasabi ni Congressman Toby Tiangco. So, dapat sumagot ang Speaker of the House sana ito para maliwanagan. Sabi niya, when you have to beg from the office of the Speaker, it blatantly becomes the Speaker's pork barrel. Hindi rin nakilahok si Tiangco sa butuhan para sa speakership, tanda ng kanyang pagtutol sa pamamalakad ni Romualdez. Sabi niya, hindi maganda itong sistemang ito. Independent na lang ako para may magagawa ko ang dapat kong magawa para sa ikabubuti ng aking constituents, which is correct. Kaya lang, halos lahat, super majority ang sumama sa mabibilang mo lang sa kamay ang bilang mga kongresista na nag-abstain or nag-walk out. Walk out yung mga kongresista from Davao, walk out sila Ano pa? Si Congressman Albi Benitez, sabi niya, kailangan natin ng House Speaker na dapat makatulong pag-angat sa administrasyon ni PBBM, hindi yung hilain siya pababa. Matindi yung pahayag ni Congressman Albi Benitez. So, hindi rin siya bumoto. Okay, para sa ilang mambabatas at mga tagamasid ng politika, ang revelasyong ito ay nagpapakita ng isang mas malalim na suliranin sa loob ng Kamara. Isang sistema kung saan
tila nakasentro ang kapangyarihan at pondo sa iisang opisina kapalit ng lohika, pantay-pantay na serbisyo at tunay na representasyon ng taong bayan. Yan. Ito po. So magbasa tayo sa mga comments. Matindi. Matt Lopez, sabi niya, please pass a law template in computation of funds per area and population per district, per national. Leo Malibago, ang claim to abolish the Senate ay mali. Sa totoo lang, wala naman to. Arturo Kabigting, nagtataka lang ako sa mga kongresista mga ito. Alam na nila ang kilatis ni Tambaloslos